Mr. Ray Herrera. Magandang umaga po. At sa iyo, Mr. Tumakas, good morning. Welcome. Magandang umaga po. Okay. Nandito ho sila ngayon mga kaibigan kasi unang-una may kunting issue lang na gusto naming linawin. Alam nyo naman ho na namamayagpag yung herbal ni Ray Herrera sa merkado at marami hong bumibili niya at marami naman gumagaling daw ay kami ho'y nagdodokumento lang. Pero isang bagay na gusto kong maging malinaw, sinlinaw ng sikat ng araw dahil nakaabot ho sa amin ng information at agad ho namin pinatawag si Karay at si Mr. Tumakas. Mr. Ray Herrera, nabalitaan niyo ho ba yung mga, ito'y balitang kumalat naman sa, nakaabot sa amin, Mr. Tumakas, ikaw daw sa kakainom mo ng herbal, pakipaliwanag lang, totoo, ikaw daw nagkabulutong yan sa herbal ni Ray Herrera. Ano bang issue rito? Totoo ba? Actually, Sir Ben, hindi totoo yun na dahil sa herbal, nagkaroon ako ng bulutong. Actually, may lumalabas lang po sa akin na dugo na sabi ng doktor, dengue. Okay. Pero hindi po sila masyadong umaayon dun sa o sigurado sa dengue dahil hindi po ako nagkalagnat. Dahil normal sa isang dengue, nagkakalagnat. Ito yung sabi ng doktor nyo. O, yun ang sabi ng doktor. Ibig sabihin, malakas yung immune system mo kung hindi bumabagsak yung katawan mo noon. O, yun ang nakakaganda sa herbal dahil malakas masyado yung aking immune system. Sinabi ba ng doktor na dengue? Kinumpirme ng doktor, hindi sila sigurado. Nung una, sinabi niya dengue. Okay. Pero, nung bandang huli, sabi niya, parang hindi sila naniniwala na dengue dahil wala daw akong lagnat. Wala kang lagnat. Pero yung mga sintomas at yung mga lumabas sa katawan mo, bulutong ba? O ano ba to? Kagat ng lamok? Kasi kung dengue, parang pantal-pantal. Pantal-pantal po siya. Hindi bulutong. Hindi po siya bulutong. Kasi yun ang kumakalat, Mr. Ray Herrera. Nag-uusap na ba kayo ni Mr. Tumakas? Kaya ako pinatawag ko namin kayo rito, Mr. Herrera. Hindi po kami nag-uusap sapagkat ako naman panatag at taga-kalmante sa herbal sapagkat kung yun po mismo na dengue, nakukuha po ng herbal natin. Samantalang siya, dati nang umiinom ng herbal, maaaring hindi naman ulit uminom po ng herbal, bawal ng kagatin ng lamok. Kaya nga po, yun ang magtataka sila sapagkat sa lakas ng immune system, nung nakain mo ng herbal, bagamat napasukan ng dengue, hindi siya maka-akyot, hindi siya nakalalaban po kasi immune system. Ano nangyari doon nung mga ilang araw mo nakita sa katawan mo na yung pantal ba, bulutong, pakipaliwanag? Pantal po siya, para siyang may lumalabas na dugo sa katawan ko. Hindi ba kumuha ng parang, ano ba yung examination ng doktor sa iyo? Laboratory. Laboratory lang. Ganun nga po, ang ano nila, kasi bumaba yung platelets ko. Dugo. Yung sa dugo. Bumaba siya. Hindi ka ba tinanong, ano bang pinagagawa mo? Ano bang mga aktibidades mo? Ano bang iniinom mo? Or may allergy ba? O gano'n, wala bang sinabing doktor? Basta't sinasabi lang nila dengue. Parang... ganun nga po. Saang hospital to? Sa Fidel Mundo Hospital dyan, sa May Banawe. Sa May Banawe? Okay. Mga ilang araw ka na pinantal. Ayoko nang gamitin yung salitang bulutong kasi ang pagkalat, bulutong daw, gagawa nga daw ng herbal ni Ray Herrera. So ito, pantal. Opo. Mga nasa mga 6 days. 6 days. 6 days na na nawala na po yung nawala yung pantal-pantal sa katawan ko. Ikaw ba umiinom pa rin ng herbal ni Ray Herrera? Oo nga po. Hindi na dapat Alright, Mr. Ray Herrera, at para maintindihan ho ni Juan de la Cruz na nanonood ho sa amin, kasi baka ito'y diretsong tanong namin, kasi itong hamunan ho namin ay Ray Herrera hanggang ngayon. At meron ho kaming ginagawang mga bagay na medyo, hindi naman ho sa ako nagdududa na sinasabi na Ray Herrera ako'y paladuda. Totoong paladuda ho ako, kaya lang yung mga binagdududahan ko may basihan. So, hindi ho parang labas kontrabida ako rito, Karay, ha? Opo. At ngayon po naunawaan ko sapagkat pagka may nabalitaan kayo tungkol sa herbal na halimbawa kamukha ni Mr. Tumakas, nagkabulutong daw, na dengue, kaya ang sagot ko po sa inyo nung tumawag kayo sa telepono, hindi naman bawal makagat ng lamok yung yung nag-herbal. Sapagkat hindi naman po kulambu yung herbal para hindi makagat ng lamok. Si Mr. Tumakas, mga kaibigan, kung inyo matatandaan, ito ho yung muntik na maputulan ng paa. Nagkataon lang ho na medyo puno ata yung hospital at walang kwarto sa UERM.
Kaya't medyo nagpahinga muna siya at desidido na rin yung mga doktor siya. Pinipili niya lang ho kung saan puputulin o kung sa taas, sa ibaba. Pero pas maganda mga kaibigan kung panoorin nyo to, balikan ho natin mga 3 months ago. Kailan ba yung huling... Mga 4 months ago. Mga 4 months ago. Ito ho, nangyari, kiniklaim ho ni Mr. Tumakas at na Ray Herrera na although nakita ho namin, nabubulok na ho yung panoon, nabiyak na halos yung ano, gumaling sa herbal daw ni Ray Herrera. Pero panoorin mga kaibigan. Kailan ka sumubok ng Ray Herbal? Sa mga 3 linggo lang po ba? 3 linggo na. Di ba yung paa mo na yan? Opo, ito na po yung paa ko. Mula po nung na infection po ito doon sa Tacloban, gusto nila po na puputulin daw po ito. Bakit daw? Dahil baka daw kumalat na yung infection. Ngayon po, hindi po ako pumayag. Sabi ko, baka pwedeng sa Cebu ako magpa-doktor. Oo. Ngayon, pagdating po doon sa Cebu, sa Perpetual Super Hospital, sabi ni Dr. Roscas, yung doktor doon, yung head ng mga orthopedic surgeon, na puputulin daw po. Pinapapili pa nga po ako kung saan putulin dito ba raw o dito. Sabi ko kung kailangan putulin, dito na lang siguro medyo maiksi-iksi. Sabi niya, dapat dito. Talagang pinapuputol na. O pinapaputol na po ito, kaya lang nagkataon po na wala pong kwarto doon sa UERM. Ngayon, nung Ano ibig mo sabihin, mas maswerte ka dahil walang kwarto. Kasi kung nagka-kwarto, putol na paano? ganun nga po ang mangyayari noon. So, ba't ka napagpad kay Ray Herrera? Pag uwi ko po, napanood ko po kayo na naghahamon na ni Carey. Sabi niya, galing muna bago bayad. Ngayon, ang nasa isip ko naman, hindi itong tao na to maghahamon kay Mr. Bintolpo na hindi siya sigurado sa produkto niya. Kaya pumunta na po ako doon. Simula noon, binigyan na po niya ako ng herbal. Within 7 days na pag-iinom ko ng herbal, tinigil ko na po yung aking insulin. Hindi naman po ako nanghihina. Kaya tuloy-tuloy na po yun. 1 week lang akong uminom ng herbal ni Carey. Nung 1 week, medyo nakikita ko po siya nangungulubot. Ibig sabihin po, lumiliit po siya. Bakit dati? Malaking-malaki. Malaki po yan dito. Makikita naman po yung dati. Meron. Ako ng dati. Pinicturean ko po dahil parang meron lang po akong Remembrance. Bago putulin. ito po yung paako niya nung Dito lang po yung sugat. Maraming na anak ko. Binutasan po dito ng doktor. Ito po siya. Hiniwa po siya. Pero hindi ka pa makakalakad. Ito po, naka-wheelchair po ako. Tapos nakabalot po yan. Yun ang kalagayan ko doon. Yun, nagkaroon ako ng walker. Tapos noong nakainom na po ako ng herbal, yun, inalis ko na po yung walker. Nakakalakad na po ako. Kaya nakikita ko naman siya, lumiliit naman po siya. Gumagaling. Sabi ko, napakaganda itong herbal na to. Na wala na akong insulin, wala na rin po akong antibiotic. Palagay ko po, magaling na eh. Masakit pa ba? Hindi po. Kahit hindi na masakit yan. Hindi na po masakit yan. Nakakaano na po siya. Nakakaapak na po siya. Nung dati. Hindi po. Hindi po talaga masakit. Ba't hindi ka magpakita sa doktor para makita niya? Sasabihin niya. Ang ko po, parang useless na rin na pupunta pa ng doktor. Gumagaling naman po eh. Dalawa kada Kaya pag ininom ko po maya-maya na nararamdaman ko lumalakas talaga po. Kaya nakita po talagang napakaganda itong herbal na ito.